Huwag na huwag ka munang mag-open ng bank account sa BDO kung hindi mo pa alam ang mga bagay na ito tungkol sa BDO Savings Account. Pag-usapan natin yung mga dapat mong malaman bago mag-open. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Marami nag-open ng BDO account, pumupunta sa branch at binibigyan ng regular ATM savings account. Pero mahalaga na alam muna natin yung pinaka-bank account na ino-offer sa atin. Baka kasi mamaya may nami-miss tayong mas bagay pala sa atin. Possible na mali pala yung choice natin, depende na rin kung may preference tayo sa maintaining balance, kung ayaw natin na nag-iwan ng pera sa bank account. Hindi bagay sa atin ang regular ATM savings account. Also may mga fees, pwede rin yung case ng biglaang account closure kung saan pwede mabawasan yung bank account. At pag-maintain nga ng account, depende na rin sa balanse nito at requirement ng bank account na yun. Pag-usapan natin ng ilan sa mga to, yung basic account, ATM savings account, passbook, hanggang prime savers account. Kung makapansin nyo, napakaraming bank account sa BDO. At ano nga ba yung bagay sa'yo bago ka mag-open nito? Kadalasan, at kahit ako dati nung nag-open ako ng bank account, akala ko pare-pareho lang naman yung bank account. Yung pinakamababang maintaining balance, yun na yung pinaka-fit sa akin. Pero namimiss natin yung mga rules, limits, at yung pinaka-purpose natin sa pag-open ng bank account. Pisahan natin sa basic account kung saan wala itong initial deposit at walang maintaining balance. Bagay na bagay para sa mga estudyante, para sa mga beginners, o yung mga tao na ayaw nag-iiwan ng pera sa bank account at online lang nagagamit yung account. Gamit ang Philippine Passport or ibang government-issued ID, pwedeng makapag-open ito online lang gamit yung BDO Pay app. Ang isa sa mga hindi kagandahan nito ay may limit na 100,000 pesos. So kung ang concern mo ay paano kung bigla kong may inaasahang perang padala o kita na aabot ng lagpas 100,000 pesos. Pag ganyan, hindi na pwede sa'yo yung basic account. Pang maliitan lang na account balance ito. Kumbaga, may mga allowance para sa first-timers na gusto ng BDO bank account. Ito yung pinakamagandang option sa kanila dahil nga hindi kailangan isipin yung maintaining balance at initial deposit. Hindi rin ito PDIC insured katulad ng regular ATM savings account. Ito yung kadalasang binibigay lalo dati kasi may libre ng debit card at pwede pang magamit pang withdraw, pang shopping, mapa-online man yan, or sa mga mall, sa restaurant, sa fast food, pwede. Napaka-convenient kapag meron kang ATM card, ibig sabihin kahit wala kang cash na dala, gamit lang yung card mo, pwede ka nang makapag-transact, makapag-online shop at marami pang iba. Para sa mga empleyado, ito rin yung kadalasan na ino-open. Yun nga lang, wave na sa kanila kadalasan yung 2,000 pesos na maintaining balance at initial deposit. Pero kung hindi naman ito gagamitin for payroll, ibig sabihin, regular account lang talaga to, 2,000 pesos yung maintaining balance at initial deposit. At dahil nga may maintain na balance, kapag hindi natin to nasunod, may charge na 300 pesos kapag umabot ng dalawang magkasunod na buwan na bumaba sa 2,000 pesos yung laman nito. Dagdag ko lang din sa kagandahan nga pala nito, yung debit card ng BDO ay pwedeng magamit globally at pwede for full online banking. Pwedeng mag-send ng pera online, magbayad ng bills online, kahit sa mga shopping sites, sa Shopee, sa Lazada, pwedeng ikabit yung BDO card para sa mas madaling payment na din. Next naman ay yung passbook savings. Bakit ka mag-open ito? Meron namang regular ATM savings account at mas mataas din yung initial deposit at maintaining balance. May mga account holders o yung mga merong bank account na ang gusto nila is yung traditional way of saving. Ibig sabihin, gusto nila yung may hawak silang booklet or passbook para doon nila makikita kung magkano na ba yung latest na laman ng pera, kailan lumabas, kailan pumasok yung pera. Ang kagandahan is hindi ito nakadependent online. Kung sa ATM, gusto mo convenient na access online, pero paano kung nag-down yung system, hindi ma-access yung app, yung website? Dito sa passbook, meron kang actual na kopya. Doon nga sa booklet or passbook makikita mo yon. Iwas gastos na withdrawals. Bakit? Dahil nga hindi ganun kadali mag-withdraw, hindi ganun kadali gamitin yung card pang bayad sa mga fast food, restaurant, or sa mga establishment sa mall, mapo-force ito yung discipline ng paggastos. Ibig sabihin, hanggat maaari hindi ka makakagastos kasi nga may mga extra step na dapat gawin para makuha yung pera. Gaya ng pagpunta sa bangko mismo para makapag-withdraw nito. Yun nga lang kapag meron itong nakalink na ATM card, lalo kung ino-offer ito sa inyo, depende na rin sa bangko or depende na rin by the time na pinapanood mo tong video, pwede mong magamit ito for convenience or pwede ma-access gamit yung ATM. Pero kung passbook lang, hindi ito designed for everyday use
for everyday transaction. That's why mapaforce yung discipline sa pag-iipon. So kung yun din yung goal mo aside sa pagiging traditional account savers, ibig sabihin gusto mo may booklet, at kung gusto mong extra na discipline sa pag-save nga, ibig sabihin, nahihirapan kang disiplinahin yung sarili mo on your own at naisip mo na pag may passbook nga naman, mahihirapan akong kunin yung pera right away. Ibig sabihin, somehow makakapag-ipon ka, bagay na bagay sa'yo ang passbook. Ang isa sa mga trap nito ay baka mamaya isipin mo na 5,000 pesos yung initial deposit, baka ganun din yung maintaining. Sa ngayon, hindi. Ang initial deposit ay nasa 5,000 pesos, ang maintaining balance naman ay nasa 10,000 pesos. So kung isipin mo, yung maintaining pa lang is pang-ipon mo na. Pwede ito magamit for emergency fund, ibig sabihin design talaga na hindi na withdraw yung pera, or meron kang pinag-iipunan na pang-travel, pang-tuition na dapat hanggat maaari hindi nagagalaw, hindi na withdraw at atatrack mo yung transactions sa booklet, bagay na bagay ito sa iyong passbook. Next naman ay yung Kabayan Savings Account. Para itong regular ATM, yun nga lang designed for OFW or for remittances. Ibig sabihin nakaka-receive ng perang padala. Ang kagandahan nito ay mas madali raw mag-avail ng mga loans at investment kapag meron kang Kabayan Savings Account. Merong ATM card at passbook para dito. Ang kagandahan ay zero maintaining balance pero depende kasi may condition na dapat in 2 years merong remittance dun sa account. Kapag walang nakitang transaction or remittances dun sa Kabayan Savings Account, magiging regular savings account to at magkakaroon ng maintaining balance na 2,000 pesos. Kapag hindi na-meet yun, may charge na 300 pesos kapag bumaba sa 2,000 pesos yung balanse once na ma-convert ito to regular savings. So ang pinaka-idea sa Kabayan Savings Account is nakaka-receive talaga ng remittance at least once every 2 years. Pero sa akin, para nga naman masanay ako na dapat once a year, meron talagang remittance sa account na to. So kung isa kang OFW, i-consider mo na kaagad to kasi may mga perks, benefits na nakapaloob dito. May mga discount na ina-offer kapag meron kang Kabayan Savings Account. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video para dito kasi meron pang 3 category under this Kabayan Savings Account na dapat alam mo bago ka nga naman mag-open ng account na to. So kung hindi ka OFW, hindi ka empleyado, pero bata ka pa lang, gusto mo na ng bank account or isa kang parent na para sa anak mo ay gusto mo na send yung allowance niya or yung ipon niya sa bank account, pwede itong junior savers. Kung saan, namomonitor din ito ng parents. Kung magkano yung lumabas na pera, kung magkano yung pumasok, magkano naiipon ng bata, or pumasok na ba yung allowance na pinadala mo, pwede yan dito. Para sa mga 12 years old and below, pwede ring matuto yung bata kung paano ba mag-handle ng pera or magkaroon ng bank account na. 100 pesos lang ang initial deposit nito at maintaining balance. Age restricted, hindi talaga pwede for adults, dinesign para sa mga minors. Ang kailangan dito ay kapag mag-open ng bank account, hindi lang dapat yung estudyante o yung bata. Dapat yung guardian or yung magulang din, pareho magdadala ng valid ID. Next naman ay yung Optimum Savings Account, designed para sa mga nag-iipon na ng medyo malakihan, lalo kung adulting na. Ibig sabihin, ang pinag-iipunan ay para sa bahay, sa kotse, or sa future na din. Meron itong tinatawag na tiered interest kung saan mas malaki yung ipon ay mas malaki yung in-offer na interest. Mas malaki ito kumpara sa ibang savings account na meron sa loob ng BDO mismo. Ang initial deposit ay 30,000 pesos, ang maintaining ay 30,000 pesos din. Pero kung meron kang business na gusto mo doon nakapangalan yung bank account, pwede yung Optimum Savings Account kung saan yung corporate account nila o yung business account ay mas malaki yung initial deposit, nasa 50,000 pesos. Ganon din yung maintaining niya. Ang pinakadapat tandaan dito ay limited lang yung withdrawals per month. Pag sinabing limited is hindi ka naman pinipigilan talaga mag-withdraw. Yun nga lang, kapag nakalagpas ka na sa 3 withdrawals per month, magkakaroon na ng charge para dyan. Pwedeng umabot ng ganitong amount, pero i-double check nyo na lang kung magkano yung updated na fees by the time na pinapanood nyo na to or meron na kayo ng bank account na to. Again, meron tayong for personal account or corporate account for this savings account na Optimum Savings ng BDO. Lastly, pag-usapan natin is yung Prime Savers kung saan designed ito para sa ating mga senior citizen. Ang isa sa mga kagandahan nito ay may priority service, kumbaga para kayong VIP sa branch mismo. Sabihin nyo lang sa guard na meron kayong BDO Prime Savers or senior citizen kayo para ma-prioritize kayo. Pwede rin pumili kung ATM card ba or passbook yung pinakagusto ninyo. Kung ATM card, pwede mag-withdraw sa ATM machine. Kung passbook, kailangan sa teller mismo mag-withdraw, ma-assist nila kayo kung paano makuha yung pera.
Meron itong 2,000 pesos na initial deposit. Ngayon, kung sakaling SSS account or for pension, yung bank account na yon, sabihin na rin sa teller kasi possible na yung maintaining balance at initial deposit ay magbago pag nalaman nila na ililink for SSS pension. Ngayong alam na natin yung iba't ibang bank account sa BDO, ito yung dapat nating malaman. Lalo kung hindi ito basic account, yung mga regular savings account na maintaining balance, tandaan natin na dapat hindi bababa yung pera doon sa nire-require na monthly average balance. Pag sinabing monthly average balance, hindi lang yung pera on the last day of the month yung i-check. Ibig sabihin, magkano ba yung pera doon sa bank account na yon sa loob ng isang buwan in 30 days, i-average iyon, at pag bumaba sa maintaining balance na nire-require, magkakaroon ng charge na 300 pesos kapag dalawang magkasunod na buwan na bumaba. Dormancy fee, kapag walang transaction, walang withdraw, walang deposit, walang fund transfer doon sa bank account sa loob ng 5 taon, magkakaroon ng charge na 30 pesos per month or pwedeng magbago pa ito. Pero basically, merong dormancy fee hanggang sa mag-close yung account kung sakaling walang transaction talaga. Sa lahat halos ng mga bangko, merong tinatawag na early closure fee. 300 pesos kapag inopen mo yung bank account at kinlose within 30 days. At syempre, pwedeng kumita pa rin yung pera dun sa bank account, pero may mga 20% withholding tax doon sa kinita ng pera, hindi doon sa mismong laman ng pera. Instead sa kinita lang talaga, merong withholding tax na ipapataw dyan na 20%. At ito yung sinasabi natin kanina tungkol sa maintaining balance. I-check kung magkano ba yung average daily balance ng account mo at kung yung average niyan ay bumaba sa maintaining balance, may charge na 300 pesos nga. So ito yung siguro yung pinakatandaan natin. Kung wala kang pang-maintain ng bank account na yon, mas maganda na mag-basic account ka muna. Yun nga lang, 100,000 pesos lang yung cap nito at hindi ito PDIC insured. Kung hindi mo naman ito gagamitin madalas o makakalimutan mo to, possible makaltasan ka ng dormancy fee, lalo kung umabot na ng more than 5 years. Hindi ito design para sa pagpapalago ng pera. For me, mas maganda pa rin yung digital bank kung ang focus mo ay yung interest, pero kung ang focus mo ay security, trusted mo na yung BDO, o talagang matagal ka nang gumagamit ito sa pamilya ninyo, pwede nyo pa rin gamitin. Pwede nyo i-take advantage yung savings account na mas malaki yung interest kumpara sa ibang regular savings account, pero hindi ganun kalakihan kumpara sa mga digital banks. At meron ding mga specialized accounts na dapat yung i-double check lalo kung limited lang yung pag-withdraw or may charges na pala kapag may iba kayong gagawin na transaction. So, isa-summarize natin, kung first timer ka, walang kapital, walang pang-maintaining, walang pang-initial deposit, basic account, online lang pwedeng i-open. For employees, regular ATM savings account. For OFWs or yung mga pamilyang papadalhan ng pera, kabayan savings account ang bagay sa'yo. For students, minors, junior savers. Para sa mga senior citizen, prime savers ang bagay na bagay. I-double check kung magkano yung magiging initial at maintaining balance just in case ang gagamitin nyo for SSS pension. At kung malaking pera ang iipon, emergency fund for corporate accounts, pwedeng-pwede yung optimum savings account. Ano yung mga requirements? 1, valid ID, depende sa ID. Kung passport, driver's license, national ID, isang ID lang kailangan. Pero kung ibang IDs ang pinakagagamitin ninyo, kadalasan 2 government-issued IDs yung i-require nila sa inyo. Ito yung sinasabi natin na valid ID na tinatanggap nila. 1, valid ID for passport, driver's license, PRC, UMID ID, SSS ID, at school ID for minors. Pero kung ibang IDs katulad ng teen ID, voters ID, senior citizen ID, pwedeng hingin sa inyo ay 2 government-issued ID. Also, doon sa branch nga pala, tatanungin kayo ng mga additional documents for compliance. Depende na rin doon sa officer. Or pwede na lang kayong tanungin na lang ng mga details like ano yung source of account, ano yung purpose ng pag-open ng account, for investment ba, for savings, or for remittance. Yun yung pwede nilang itanong sa inyo. So kung alam na natin yung ID na dapat dalhin, pwede nang mag-decide kung anong bank account ang i-open ninyo at may option kayo kung online ba or sa branch kayo mag-open. Kung online, kailangan pa rin ng valid ID, ng selfie dyan at hintayin yung video call or yung schedule na gagawin doon sa pag-open ng account. Depende kung kailan kayo nag-open, baka mamaya magbago na yung process. I-double check nyo na lang during the bank account opening kung papadalhan pa kayo ng notification for video call ng BDO. Yan ay kung online, i-prepare na rin ng initial deposit at hintayan na ma-activate yung account. Kung sa branch naman, ang gagawin nyo lang ay mag-fill up kayo ng form, ibibigay yung ID at yung initial deposit na rin.
Almost same yung requirements between two accounts. Ang kaibahan lang talaga is kapag online, kayo mag-fill out ng form gamit yung phone. Sa branch, may susulatan kayo sa papel, pero pareho lang yung mga valid ID na requirements at kailangan yung i-double check yung mga email na ipapadala sa inyo or notification via SMS, especially kung online yung gagawin ninyong pag-open ng account. Ito yung process ngayon. Step 1, fill out the form, mag-upload ng ID at selfie, hihintayin yung BDO representative doon sa schedule for account opening. At step 4, kailangan magkaroon ng fund yung account, pwedeng mag-deposit sa BDO or pwedeng magpadala ng pera online doon sa bank account na ibibigay sa inyo. Kapag branch naman, fill out the form, ibigay yung mga requirements, at hintayin na lang yung ATM card or passbook or i-double check kung kailan sa inyo mabibigay yung mga documents na yon. Kung gusto nyo ng step-by-step guide or yung actual process, actual experience namin sa pag-open ng bank account sa BDO, pwede nyo i-double check yung page or channel namin o yung link ay nasa description sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!